Ngayong gabi, mag-asawang baog, ngayon may baby na. babaeng may stage 4 breast cancer, ngayon cancer-free na. Sabi ng Diyos sa akin, mas magiging magaling kang doktor kung patient ka muna. Kilalanin at alamin ang totoong buhay ng sapaterong nagre-regalo ng sapatos kay President Duterte. Mahilig ka bang kumain? Alamin ang 7 pagkain na kamamatay. Ang kanilang kwento at ang aming papremyo sa How to Enjoy Life. Susunod na. Sa loob ng 3 taong pagsasama ni na Odessa at Henry, ay hindi pa rin sila biniyayaan ng anak. Parang yun talaga yung symbol ng isang married couple having a married life, yung magkaroon ng anak. Sa ganitong pagkakataon, ramdam ni Bernadette ang hinaing ng kanyang nag-iisang kapatid na babae. More or less, nafe-feel ko yung pain niya na parang mahirap na magkaroon ng baby. For 3 years na silang kasal. Siyempre, masakit yun, di ba, para sa isang babae na para bang barren yung dating. Sa kanyang panonood ng telebisyon isang gabi, ay napanood niya ang The 700 Club Asia. Nandun sa portion na nagpipray si Sister Kata tsaka si Brother Peter. Tapos narinig ko si Sister Kata na sinabi niyang gano'n na merong couple na for almost 3 years na silang kasal, tapos hindi pa rin sila magkaroon ng baby. Sinabi ni Sister Kata na yung babae na nakikita niya sa prayer niya na wag nang mag-worry, God is opening her womb. Tapos na narinig ko yon, inangkin ko na yung prayer na yon for Odessa. Kinabukasan, masaya si Bernadette na ipinalita sa kapatid ang napanood sa The 700 Club Asia. Dahil sa hindi napanood ng kapatid ang nasabing programa, ay minabuti na lamang ni Bernadette na ipanalangin si Odessa. Makalipas ang 1 linggo, ang mismong programang kwinento ng kanyang kapatid ay napanood din ni Odessa. Hinawakan ko lang yung womb ko, and then inaccept ko yung blessing. Sabi ko, thank you, Lord. Para sa akin po ito. Alam ko po, ito na po yung sagot sa napakatagal ko nang dinadasal na prayer sa inyo. Alam ko po na yung sinasabi ni Ma'am Kata Inocencio is para sa akin. Thank you, Lord. Thank you. Alam ko, tinanggap ko na yung prayer na sinagot na niya at that moment. Nang sumunod na buwan, isang magandang balita ang kanyang natanggap. Nasa CR pa ako noon. Wala pa siyang mga 30 seconds. Nag 2 lines na siya. So, tuwang-tuwa ako noon. Sinabi ko sa sister ko, sabi ko, Ate Bernadette, buntis na ako. Tapos pinakita ko sa kanya yung kit. Tapos sabi niya sa akin, uy, thank you God, thank you Lord. Nasagot na rin yung prayer natin. Parang kailan lang, ganito na kalaki ang anak ni na Henry at Odessa. God bless your family. Amen. And you know, Felici, the amazing part is when the sister saw it for the first time, she claimed it for Odessa. Yes. And then prinay niya si Odessa, telling her about the word that was given to Kata by the Lord, no, for her specifically. And then when she saw it, sabi niya, Lord, akin yun. That is faith. Yes. That is faith. You're saying to the Lord, that's me, Lord, thank you. So, sabi na sa Bible, di ba? You can't please God without faith. Without faith. And Peter, you could see na the Lord uses yung ating faith hindi lang for ourselves. Yes. Diba? You can intercede for someone. Tama. Okay. Alam ko na merong mga nanonood sa atin na merong kayong mga longings, diba? Na matagal nyo nang hinihingi sa Panginoon. But I believe that sometimes He delays or sometimes hindi pa nangyayari dahil merong mas higit na mahalaga ang gustong ibigay sa inyo ang Panginoon. And that is the gift of eternal life, of spiritual healing. Yan ang talagang gusto niyang ibigay sa inyo because that one, pag yun ay naibigay na niya sa inyo, it will open your life to His wonderful plans. Tayo ay lumapit sa Kanya at humingi ng bagong buhay na spiritual. Panginoon, maraming salamat sa himala na ginawa mo sa buhay ni Odessa.
Maraming salamat at pinapakita mo sa amin na ikaw ay isang Panginoon ng himala. Lord, kailangan ko ng himala sa sarili kong buhay ngayon. Humihingi ako ng tawad dahil alam ko na marami akong nagawa na desisyonan na hindi kalugod-lugod sa inyo at madalas wala po akong pananampalataya. Madalas sarili ko lang ang nangunguna. Humihingi po ako ng tawad. Patawarin niyo po ako. Baguhin niyo po ako. Maraming salamat at ipinadala niyo ang inyong anak na si Jesus para pagbayaran ang aking mga kasalanan. I acknowledge Him right now as my Savior, as my Lord. Isinusuko ko sa inyo ang aking buhay, Panginoon. Nananalig ako na in your hands, my future is wonderful. Panginoon, kayo na po ang maghari sa lahat ng areas ng buhay ko. Pati yung aking mga secret desires, ibinibigay ko sa inyo dahil alam ko, Panginoon, na ikaw ang gagalaw para sa aking ikabubuti. Baguhin niyo po ako, Panginoon. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan na iyong ipinapangako sa bawat manalig sa iyo. Ito ay aking dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Taus-puso ka bang sumabay sa aming panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng inyong buhay? If yes, ngayon mismo ay nakasulat na ang pangalan mo sa Book of Life. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong pinakamahalagang desisyon. Please text yes space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. Dahil sa iyong yes for Christ, ang mga anghel sa kalangitan ay nagdiriwang. Ikaw ay isa ng anak ng Diyos. Welcome sa pamilya ni Kristo. Please text us your new decision. Our texting instructions are on your screen. Today is your spiritual birthday. The Bible says you are now a new creation. Peter, sa mga nakaraang Father's Day, anong regalo mula sa anak mo ang di mo makakalimutan? What I look forward to is the way they individually express themselves in a card. That shows their heart, their character. I get so blessed. There was a Father's Day that I received like a small decor for my desk that reminds me na you're the best dad. Nakasulat doon, no? So when I look at that, I remember my kids. But just the way they express themselves tells me that God made each one unique. Diba? Mahalaga yon, di ba, Peter, that they express and they let you know. Kaya mga kids, let your father know, di ba, how special they are. Tama. Touching. Parang tulad ng FB post na ito ng anak para sa kanyang ama. Huwag kang mag-alala, Tay. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para matupad yung pangarap kong karangalan para sa iyo. Na isang araw maisuot ng isang presidente ang sapatos na ginawa mo ng buong puso. Para sa iyong 54 years legacy sa paggawa ng handmade shoes, baka kahit mag-hunger strike ako sa labas ng Malacanang, gagawin ko. Love you, Tay. Sa Pangulong Rodrigo Duterte, sana po isang araw maipaabot po sa inyong kaalaman ang bagay na ito at makita po ninyo. Sana maisuot niyo po ang sapatos na ginawa ng tatay ko para sa iyo. Patuloy pa rin akong umaasa. Rosemary Santos. Wow. #sobrang love. Sobrang love talaga. Pero mas malove mo pa kung ano ang susunod na nangyari. Panuorin natin. Dito sa Marikina, may sinasabing isang sapatero na gumawa ng sapatos ng presidente. Paano kaya naipadala ito sa Pangulo? Sinadya ng aming team ang Marikina para makilala si Rolando Santos o mas kilala sa tawag na Tatay Oli.
Natsyempohan namin si Tatay Oli na kasalukuyang gumagawa ng sapatos. Maliit at simple lamang ang lugar kung saan ginagawa ang mga sapatos. Ang naging katwiran ko, bago mo ako swelduhan, tingnan mo muna ang trabaho ko. Ganon. Kaya ang mga karamihan ditong factory na nasisiyahan sa ugali ko dahil dun sa she is to believe. Hindi katulad ng ibang mga taga Marikina, hindi bultuhan ang gawaan ng sapatos kay Tatay Oli. Kailangan may puhunan ka na ipopondo mo na hindi dun sa may order o ano. Mahigit 5 dekada na ang pagsasapatos ni Tatay Oli. Dito niya binuhay ang kanyang 8 anak. Subalit katulad ng ibang negosyo, may alat din ang kita ni Tatay Oli. Tumatawag din ako sa Panginoon Diyos na baguhin yung aking amumuhay. Dahil nakahirap. Hindi naman natutulog ang Panginoon Diyos. Bigyan sana ng pagkakataon. Na sana itong aking gawa na maliit, bigyan niya ng basbasan at yun lang. Kaya't naging hamon kay Tatay Oli ang pahayag ng isa sa kanyang mga anak. Kung isang anak na gumagawa ko dito na nag-iisa, ang sabi sa akin, Atay, ang dami nyo nang ginagawang sapatos kung sino-sino. Samantalang ang presidente, hindi nyo maigawa ng sapatos. Sabi ko, bakit hindi ko kaya igawa yan? Sabi ko, wala naman akong dumidepensa sa akin, wala tumutulong sa akin. Ano kung mayano yun. Pero sabi ko, maghintay ka lang, dadating tayo dyan. Tagahanga rin ni Tatay Oli si Digong. At dahil alam niya ang sariling kapasidad sa paggawa ng matitibay na sapatos, pinag-aralang mabuti ni Tatay Oli ang galaw ng presidente. Nakipag-ugnayan ang pamilya ni Tatay Oli sa fashion designer ng presidente upang ipahatid ang munting handog ni Tatay Oli para sa Pangulo. At hindi nga nagkamali si Tatay Oli. Tumpak ang size ng sapatos na kanyang ginawa. At dahil doon ay humirit pa ang presidente na igawa pa ito ng isa pang pares. Ibang kulay, ngunit parehong disenyo. Laging masaya ako. Pero ang laking bagay ng ginawa ng ating Pangulo sa akin. Totoo yun. Ang Panginoon nga ay sumasagot sa ating mga dasal sa iba't ibang kaparaanan. Para sa isang simpleng magsasapatos tulad ni Tatay Oli, ang makagawa ng kanyang obra para sa Pangulo ay isang napakalaking bagay na. Hangad namin na sana'y magtuloy-tuloy ang pagbuhos ng biyaya sa buhay ni Tatay Oli at maging maayos ang kanyang pamilya. Sa kagandahang loob ni Tatay Oli ay pinatawag siya ng Malacanang kamakailan lamang para mag-courtesy call kay President Duterte. Galing talaga, no? Tatay Oli, size 11 po ako. Puntahan kita dyan. Bibisitahin kita. But you can see the humility in Tatay Oli and the hard work that, you know, sowing and reaping, sooner or later you will reap the rewards that the Lord has prepared for you. Yes. And also, when he called upon the Lord in his distress, diba? Gumagalaw na pala si Lord to answer him, May diba? plano siyang maganda. Saludo kami sa inyo, Tatay Oli. You are one great craftsman. Ha? Ang ganda ng mga design mo. Praise the Lord. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. It's true!
Tuesday. Just choose A, B o C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, sino ang babaeng ito na naging cancer-free? Is it A, Agnes, B, Luisa o C, Vilma? Itawag na ang inyong sagot sa 7370700. O i-text sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. O i-comment ang inyong sagot sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Only the 15th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya, sali na! At para makasigurado sa inyong sagot, abangan mamaya ang kanyang kwentong himala. Mahilig ka bang kumain? Alamin ang 7 pagkain na kamamatay. Ang kanilang kwento at ang aming papremyo sa How to Enjoy Life. Susunod na! The presence of the military, armored vehicles, and heavy weapons in Mindanao proves that the area is still far from being safe. But it didn't stop Operation Blessing from extending help to the people there. They gave food packs and other relief goods, and they counseled adults and children to ease their trauma. So I'm appealing to you to partner with us and help us reach more of our kababayans there. Call our hotline 737-0700 now. Congratulations! Kayo ang mga nanalo sa aming Tuesday promo last week. Sa mga hindi pa nanalo, don't worry. Keep joining. Baka sa susunod na Tuesday, kayo naman ang mananalo. Bawat araw, mahigit 70% sa ating mga kababayan ang kumakain sa mga fast food chains dahil wala na raw oras para magluto. At kalimitan, ang pagkahilig sa fast food ay nagreresulta sa obesity o sobrang katabaan. Ayon sa World Health Organization, may 7 deadly food na halos araw-araw ay pinagpipiestahan natin sa mga fast food. Una sa listahan ay French fries. Ang isang large fries ay nagtataglay ng 200 milliliters na mantika. Pangalawa ay ang ice cream at donut. Ang mga pagkaing ito ay naglalaman ng malaking porsyento ng fats at calories. Pangatlo ay ang hamburger. Dahil sa processed meat ang kadalasang ginagamit bilang burger patty, ito ay nagtataglay ng mga preservatives na makakasama rin sa katawan. Pang-apat naman ay ang iced tea. Ang iniinom ng karamihan bilang pamatid-uhaw ay siya palang lalong nagdudulot ng dehydration. Meron kasi itong caffeine na humihigop ng tubig, vitamin B at calcium sa ating katawan. At ayon sa pagsusuri, ang madalas sa pag-inom ng iced tea ay nakakasama rin sa ating kidney. Panglima ay ang mga junk food na tulad nito. Kada isang pakete ay nagtataglay ng 2 hanggang 3 kutsyarang asin at betchin. Pang-anim naman ay ang mga instant noodles. Bukod sa betsing taglay nito, ang mga noodles ay sinasabing nagtatagal ng 3 araw sa bituka ng isang tao bago ito matunaw. At ang pang-7 ay ang mga sweetened pork tulad ng paborito nating longganisa at barbecue dahil sa kanilang mga preservatives. Kaya naman mainam na bantayan natin ang ating mga kinakain. Palagi nating tandaan ang kasabihang, we are what we eat. It's Tuesday! Just choose A, B o C para manalo ng aming papremyo. Abangan mamaya. Babaeng may stage 4 breast cancer, ngayon cancer-free na. Sabi ng Diyos sa akin, mas magiging magaling kang doktor kung patient ka muna. Ang kanilang kwento at ang aming papremyo sa How to Enjoy Life. Susunod na! The presence of the military, armored vehicles, and heavy weapons in Mindanao proves that the area is still far from being safe. But it didn't stop Operation Blessing from extending help to the people there. They gave food packs and other relief goods, and they counseled adults and children to ease their trauma. So I'm appealing to you to partner with us and help us reach more of our kababayans there. Call our hotline 737-0700 now. Congratulations! Kayo ang mga nanalo sa aming Tuesday promo last week. Sa mga hindi pa nanalo, don't worry. Keep joining. Baka sa susunod na Tuesday, kayo naman ang mananalo. I felt the lump was really growing, more than the usual. The doctors were saying, Agi, maski hindi siya
cancer, you have to get it out because it's just too huge. And I said, Lord, sana naman this is really nothing. Kasi we have so many plans and nobody plans for cancer, di ba? Ngunit iba ang naging sagot sa dasal at hinaing ng mag-asawa. My cancer, it appeared that it went to my bones. They have treated me as stage 4 because it went to my 7th and 11th rib. So, yung category ng stage 4, andyan yung number na nasa dulo na ng tumor, no? Marami na, malaki na, yung nodes niya, no? Kumalat na, at yung meron na siya ring metastasis sa ibang organ. I didn't really know what to say. Hindi ko alam yung isipin ko because my mom's a really nice person. At first, honestly, I really felt bitter. I mean, initial reaction, kung normal kang tao, parang, God, why? Bakit siya? So when I was going to go to the release counter to see my sonomammogram, talagang pangit na talaga, masyadong malalaki na yung nakita nila, no? Na mass, tumor talaga. Halos nalaglag ako. And then I really literally just felt God brought me up and say, get up, Agni. Do not look at the result, you look to me. So sabi ko, kaya pala release counter yun. Kasi they will not just release the bad results to me, but I have to release everything to God. 6 na cycle ng chemotherapy ang dinaanan ni Agnes. Si Miss Aggie ay napakalalim ng pagkakristyano. At kung makikita mo siya, ay siya yung masayahing tao. At pagkat masayahin ng isang tao, merong love, may pagmamahal sa kapwa-tao, maganda ang relasyon sa Panginoon. Nakakatulong yun para tumaas ang immune system. Months passed by. I can see her na she can really cope. Naka-adapt siya. Sa mga pinagdaanan niya, being a cancer survivor, she's been a real encourager sa mga tao. So yung mom ko is being used fully. Kasi ang daming nagka-cancer ngayon. I walked to my graduation at that time and earned my doctorate degree. Sabi ng Diyos sa akin, mas magiging magaling kang doktor kung patient ka muna. He was telling me, Agnes, your credentials are not as important as your character. I will stretch your faith and character so that you will be more effective for my kingdom. Tuloy-tuloy ang mabilisang pag-ahon ni Agnes galing sa malaking dagok na dulot ng kanser, habang mabilisan ding nagkapatong-patong ang gastusin sa medisina. One medicine, the Herceptin, costs 100,000. That's every 21 to 28 days. The 2 other medicines, Gemzar and Taxotere, roughly about 50,000 every 21 days. When I was computing my hospital bill, sabi ko, Lord, talagang totoo, hindi ako mamamatay sa cancer, mamamatay ako sa pagbayad. So that evening, you know, my husband came home with an envelope, and in that envelope, the first thing I saw inside that envelope is a 100,000 check. And then the Lord whispered to my ear, He said, "Oh, you woman of little faith, didn't I tell you, I will take care of you." Hindi huminto doon ang biyaya para sa mag-asawang Sarthu. Dumating pa ang ibang tseke at pera na galing sa mga taong hindi nila kilala, kung kaya hindi sila kailanman umutang o nagkulang sa buong panahon ng chemo and radiation treatment ni Agnes. To see the invisible, to believe the incredible, and to receive the impossible. Through and through, God has given me a wholeness that I cannot even understand. I don't even know why I'm still alive, but God has the best plans. Mahigit 4 na taon na nung na-diagnose si Agnes ng malagim at nakamamatay na sakit. Ngunit bakas ngayon sa mukha niya ang tamis at ligaya ng pangalawang pagkakataon ng pagkabuhay. It's Tuesday! Just choose A, B o C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, sino ang babaeng ito na naging cancer-free? Is it A, Agnes, B, Luisa o C, Vilma? Itawag na ang inyong sagot sa 7370700. O i-text sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. O i-comment ang inyong sagot sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Only the 15th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya, sali na! We have a wonder-working God.
baka meron pong nanonood sa inyo na may karamdaman o may pangangailangan, tayo ay lumapit sa ating Panginoon together. Amen. And sabi ni Lord sa kanyang salita, Felici, whenever 2 or 3 are gathered in His name, He is in our midst. And this is a moment where we'll really look forward to be able to pray for you. That is a great privilege. And all you need to do is believe in the miracle-working power of our Lord Jesus Christ. Yun lang pong ingredient. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you that your word tells us whenever 2 or 3 agree as touching something here on earth, Lord, it shall be done by you, your Father in heaven. So even now, in the name of Jesus, Felici and I, we agree, Lord, that you would just touch and release your healing power upon everyone that is watching right now that is afflicted with any type of disease or infirmity. Even right now, whatever is wrong with your body, just put your hand on that spot and declare these words. In the name of Jesus, I am healed. In the name of Jesus, the Lord has healed me completely from this disease. In Jesus' name, receive that healing, kapatid, para sa iyo yan. In the name of Jesus. Someone with a brain tumor, the Lord is healing you from that right now. Receive that. There's also someone with kidney stones. The Lord is removing those kidney stones. Even so now, receive that. Lord. There's someone right now with a very upset stomach. You've been throwing up for the last few hours. The Lord is just putting a calmness in your digestive system. Thank you, Lord. He's causing it to settle down. Receive that healing. Thank you, Lord. There's also someone right now with distressed breathing. You're having shortness of breath. The Lord is just restoring your whole respiratory system. Receive that in Jesus' name. Someone with severe respiratory infection right now, the Lord is healing you. You've been on medications for the past week, but instantly you're receiving a healing touch from the Lord. Receive that in Jesus' name. Several ladies with tumors, with breast cancer, even now, the Lord is healing you from breast cancer. Receive that in the name of Jesus. Thank you, Lord. There's a lady who has a myoma and it's troubling you, and the Lord is melting it right now. In the name of Jesus, receive that. There's also someone na naninigas ang mga daliri, nahirapan kang gumalaw. The Lord is also healing that right now. Meron ding may flu, mataas ang lagnat, inuubo, sinisipon. The Lord is healing that. Claim your healing right now in the name of Jesus. There's also someone with acid reflux. Talagang very uncomfortable. The Lord is touching that digestive system. The Lord is healing that right now in the name of Jesus. Meron ding isang magulang nang nag-aalala sa kanyang anak. Hindi mo naiintindihan ang nangyayari sa kanya sa panahong ito. Nawawalan ka ng peace dahil nag-aalala ka. The Lord is saying that He is a better parent than you. Mahal na mahal niya ang iyong anak. Doon ka humugot ng lakas sa pagmamahal ng Diyos Ama para sa iyong anak. Tanggapin mo ang kapayapaan na binibigay niya sa iyo ngayon. In the name of Jesus. Amen. 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 How to enjoy life? By eating healthy food, Staying healthy and fit. bonding with family and friends, Working hard for the family. enjoy life to the fullest and enjoy it with God. Ecclesiastes chapter 11 verse 9 says, "So enjoy yourself in your youth, young man, and be encouraged during your younger days. Live as you like, consistent with your worldview, but keep in mind that God will bring you to account for everything." Bawat minuto ay regalo ng Diyos sa atin. Kaya dapat natin itong pasalamatan, pahalagahan at i-enjoy. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Mga kwento ng pagbabago para sa pagbabago. Ako po si Felici Pangilinan Buizon. At ako naman si Peter Kairos na nagsasabing si Kristo ang simula ng tunay na pagbabago. Even my dad, alam lang niya yung notion na pag pumasok ka sa entertainment industry, masisira buhay mo. Yung gano'n. Magiging sutil ka, ganyan. Ang lifestyle mo, mapupunta ka sa bisyo, baka mamatay ka maaga. May I love you ba kayo? Sino tong babae mo? Ang kapal ng mukha mo.